So mga kaibigan, kamusta? Medyo may malino na tayong kasagutan kung bakit binabawasan na ng playing time si Kai Sotto at hindi ni-expose sa game. Pero bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, no? Please, no, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman please, no? And pahit na rin ng notification bell para ma-notify ka sa ating mga daily Kai Sotto update. Mga kaibigan, marami naman sa atin na nakapansin na nagbago ang sistema ngayon ng Yokohama sa playing time ni Kai Sotto. Hindi na siya ibinababad, no, kagaya ng mga unang laruan niya dito sa Yokohama, which is kung makikita po ninyo, nag-a-average yung playing time niya from 20 to 30 minutes of playing time. Talagang nakababad si Kai, especially pagdating ng second half, sa third and sa fourth quarter ng game. At dahil din po patapos na yung season, no, na dito sa Japan B-League, another renewing of contract na yan sa mga player. Ganun din dito sa NBA, sa NBL Australia, sa G-League, do, kukuha yan ng mga player nila, prospect player nila para maglaro. At habang papalipas nga po, papatapos na yung season, si Kai Sotto ayaw nilang ipakita yung galing, no? Ayaw nilang i-expose dahil kung titignan nyo, 9 games na lang ang Yokohama, dapat mas ginagamit pa nga si Kai, no? Dahil nga wala lang assurance kung makakapasok pa sa playoffs itong Yokohama B Corsair, ganyan na lang ginagawa ni Coach Taketo, babawin na lang siguro sila sa next season. Kaya very obvious nung huling langing laban ng Yokohama, si Kai Sotto, napakaganda ng play, no? Tapos ibinangko, no, inilabas under 2 minutes, which is dapat normally yung mga 2 minutes o 3 minutes na lang nakababad pa si Kai kasi mainit pa, no. Then pasok sa fourth quarter ng game, alanganing oras na yung patapos na. So nakita naman natin dito, ayaw nilang mapansin si Kai ng mga NBA scout or ng iba't ibang mga scout sa malalaking liga tulad na lang ng NBA, ng NBL Australia. Nagkaka-interest yan kay Kai Sotto at gusto nila magkaroon ng kontrata si Kai dito sa Yokohama B Corsair. So paano pipirma ng kontrata si Kai Sotto kung ganito yung ginagawang sistema? Ayaw nila bigyan ng free will si Kai na makuha ng ibang mga agent, no, or ng mga ibang mga teams, mga ibang liga. Kung sosolohin nila si Kai, no, ay dapat yung oras ni Kai ibigay nila kasi ang nagiging style dito parang bumabalik lang yung dating sakit ng mga coach na humahawak kay Kai Sotto. Yung tipong nasa kainitan si Kai inilalabas. Kaya etong si Kai Sotto, hindi po natin masisisi kung minsan nawawalan siya ng gana at tinatamad maglaro kasi nawawala na yung init ng laro niya, no? Tapos ipapasok siya sa alanganin. Kasi mga kaibigan, nung napanood nga natin yung live na laban nga po ng Yokohama kontra dito sa koponan po ng Shinshu Brave Warriors, very obvious, no? Ang dami talaga nag-comment doon at sinasabi ayaw daw ng Yokohama na mapansin si Kai Sotto ng mga scouts, ng mga NBA scouts. Free will naman ni Kai Sotto yun, no? Wala namang problema. Ang maganda dito, hindi nila pwedeng suluhin si Kai. Alam naman natin na malaki din yung naitulong ng Yokohama itong Japan B-League, almost sa 20 pounds of muscle, no? Yun yung promise nila, which is nangyari kay Kai Sotto. Ang ganda ng katawan ngayon, lumapad sa baliyahan talaga. Okay na okay si Kai at nakakasabay sa mga ex-NBA player, unlike before nung nasa NBL Australia pa siya, talagang manipis pa si Kai, no? At bukod dyan, 21 anyos, talagang mas mag-i-improve pa yan sa mga susunod na season, no? Lalo na kapag magaling yung coach na humahawak. Pumapangit po tuloy ngayon ang reputasyon nitong Yokohama B Corsair, especially itong si Coach Taketo. Hindi natin masisisi yung mga Filipino fans, no, kung bakit nandoon yung atensyon nila kay Coach Taketo. Kasi maganda yung play ni Kai tapos inilalabas po sa game. At kung titignan po ninyo, napakakaunti na lang ng appearance ng Yuki and Kai Sotto tandem, no? Dahil nababasa ng kalaban yung galawan ni Kai at ni Yuki Kawamura. Pero si Kai Sotto, mga kaibigan, may sarili siyang diskarte. Hindi din siya nagdedepende lang kay Yuki Kawamura, no? May mga moves na si Kai na talagang nakita natin kapag ka nasa kanya yung bola, no, hindi niya agad-agad na rin pinapasa sa mga kakampi niya. Kasi once na ipasa niya, wala na yung highlights sa kanya, no? At talagang kung makikita nyo, kayang-kaya na ni Kai Sotto mag-drive sa ilalim, no? Pumasok, may bangbalya na siya. May malakas na siyang pang poste. Talagang makikita nyo, nakakasabay na, mga kaibigan. Kaya kung titignan nyo, para sa akin, no, isa itong estratehiya ng Yokohama B Corsair ng Japan B-League para si Kai Sotto ay walang kumuha ng mga liga, no, or mga NBA teams, scout, or walang kumuha sa kanya na teams at manatili at magkaroon ng kontrata na 1 taon dito additional
sa Japan B-League. Mga kaibigan, anong thoughts nyo about dito? And sa next game, no, bukas na po ang magiging laban nga po ng Yokohama B Corsair kontra sa kapunan ng Sun and Neo Phoenix. At makikita natin muli kapag ka naulit yung ganung senaryo ay sigurado tayo 100% na ayun lang ipakita si Kai sa mga NBA scout. Mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.